Nak, ano? Kailan niyo babalak puntahan ng tita mo? Matagal ka na niyang gustong makita at saka para maipakilala mo na rin ang asawa mo. Sige po ma, magli-leave kami sa trabaho para mapuntahan si Tita Elvira. Alam mo namang medyo malayo yung bahay niya eh. Mabuti naman kasi ilang buwan na siyang nangungulit. Miss na miss ka na raw niya. Tsaka may nararamdaman na rin siya. Alam mo naman, tumatanda na ang tita mo. Opo mama, bago matapos putong buwan na to, dadalawin namin siya. Ipapakilala ko na rin si Ellen sa kanya. Naku, sigurado kong matutuwa ang tita mo niyan. Isang mapagpalang araw po sa inyo, Mysteri, at maging sa buong team ng Misteryo sa Dilim TV. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Mark at sa kasalukuyan ay 56 anyos na. Sa tinagal-tagal ng panahon, ngayon ko lang napagpasyahan na ibahagi sa inyo ang tinatago kong karanasan. Dumating ako sa puntong ayaw ko na itong alalahanin o pag-usapan. Ngunit dahil sa araw-araw kong pakikinig sa inyo, napagtanto kong marami rin pala ang katulad ko na may tinatagong lihim, may dinadalang kababalaghan o may karanasang hindi maipaliwanag. Dahil dito, lumakas ang loob kong balikan at isalaysay ang aking kwentong kababalaghan. Nag-iisang anak po ako ng aking mga magulang, Mysteri. Nauna pong magtrabaho si Papa sa Saudi pagkasilang ko at nang ako'y magdadalawang taong gulang, sumunod naman si Mama upang magtrabaho rin. Si Tita Elvira na kapatid ni Mama ang nag-alaga sa akin sa kanilang pag-alis. Napilitan siyang lumuwas mula Mindoro papuntang Maynila para lamang maalagaan ako. Kaya naman laking pasasalamat nila Mama sa kanya at napakalaki ng utang na loob ko sa kanya. Inalagaan niya po ako hanggang 9 na taong gulang. Nang umuwi si Mama dahil nagkasakit ang kanilang mga magulang, kinailangan ng bumalik ni Tita sa Mindoro upang alagaan naman ang mga ito. Dahil doon, hindi niya na nauna ang kanyang sarili. Hindi na siya nakapag-asawa at nanatiling matandang dalaga. Sa paglipas ng mga taon, hanggang sa pumanaw ang kanilang mga magulang, hindi na po siya nakabalik dito dahil siya na ang nagpatakbo ng maliit nilang negosyo. Si Mama ay nakadalaw pa noon, ngunit ako ay hindi nakasama dahil abala po sa pag-aaral. At makalipas ang 20 taon, noong 28 anyos na ako, hindi ko pa rin po nakikita si Tita Elvira. Han, ready na ba mga gamit mo? Yes, Han, okay na lahat. Nakalak na rin yung mga pinto natin. O sige, magtatawag na ako ng taxi ha. Sana hindi tayo gabihin. Oo nga hindi pa naman natin kabisado yung pupuntahan natin. Yung address wag mong kalimutan. Oo Han, dala ko yung 2 envelope ng sulat. Pinag-iwalay ko. Yung isa nakaipit sa wallet ko, yung isa naman nasa maleta. Yan ang gusto ko sa'yo Handang-handa ka talaga. Excited ka na sigurong makita si tita mo, no? Oo naman, kahit bata pa ako nang huli ko siyang makita. Napakabait kasi sa akin noon. Alam mo, iyak nga ako ng iyak nung pabalik na siya ng Mindoro. Siya kasi yung unang nakagisnan kong ina. Alam mo, naiintindihan kita. Kasi diba inalagaan din ako ng tiyahin ko dati. Pero alam mo, kung may excited, siguradong mas lalong excited yung tita mo. Bago pa lang yung kasal natin, hinihintay ka na nun Oo nga sayang nga hindi siya nakarating. Hayaan mo na, huwag ka nang manghinayang doon. Ang mahalaga, parating na tayo at makikita mo na siya. Kasama ko noon ang asawa kong si Ellen, Mysteri. Bagong kasal pa lamang kami noon, halos 3 buwan pa lamang. Pero ang relasyon namin ay umabot na ng 10 taon. Alam na alam niya ang kwento namin ni Tita Elvira at masaya ako dahil naiintindihan niya ako. Siya pa nga ang nagtulak sa akin na ituloy na ang matagal ko ng balak na pagbisita rito. Pagdating namin sa pier,
May kalahating oras pa kaming naghintay bago makasakay sa ferry. Bagamat kinakabahan ako dahil iyon ang unang pagkakataon kong magbiyahe sa karagatan, excited pa rin ako dahil mahilig talaga akong mag-travel. Ganon din naman si Ellen. 6 hanggang 7 oras ang naging biyahe namin bago makarating sa Calapan. Kaya naman kahit nakaupo lang kami ay ramdam na ramdam namin ang sobrang pagod. Si Ellen nga ay nahilo pa at nagsuka dahil sa haba ng biyahe. At pagdating namin, marami naman kaming napagtanungan tungkol sa lugar ni Tita Elvira na may kalayuan pa pala mula roon. Nasa 3 oras pa ang biyahe bago kami nakarating sa mismong lugar nila. Pero misteri, hindi naman naging mahirap sa amin na hanapin ang bahay ni Tia Elvira dahil marami ang mabubuting loob na nagturo sa amin kung anong jeep ang sasakyan, saang terminal ng tricycle at lokasyon mismo ng tirahan ng aking tita. Kilala rin pala ang pamilya nila sa lugar dahil doon na pala talaga nanirahan ang mga ninuno pa namin. Bukod pa roon, napalago ni Tita Elvira ang kanilang negosyo kaya mas lalo silang nakilala. Nagulat ako sa naging reaksyon ng mga kapitbahay. Masaya silang makita ako at malamang ako ang pamangking matagal na palang ikinukwento at pinagmamalaki ni Tita sa lahat. Pero nabanggit din nila na matagal nang hindi nakikitang lumalabas si Tita at doon ako kinabahan. Baka mayroon talaga siyang dinaramdam at humihina na ang kanyang resistensya. Itinuro nila sa amin ang tirahan ni Tita Elvira. Isa itong malaking bahay, makaluma ang itsura pero maganda ang pagkakayari. Nagtawag kami sa labas ng gate ng ilang minuto bago may nagbukas. Tita Elvira? Iho, ang mahal kong pamangkin. Sa wakas, dumating ka rin. Opo tita, ako nga po ito. Ito nga pala si Ellen, ang asawa ko. Ellen! Ang napakaganda at napakaswerteng na pangasawa ng pamangkin ko. Salamat sa pagdalaw ninyo sa akin. Halika kayo, pasok! Misteri, nanibago talaga ako kay Tita Elvira. Sa totoo lang, parang hindi ko na siya makilala. Ang nakatatak kasi sa isip ko ay ang tita na nasa 30 anyos pa lang. Mahaba at itim ang buhok, laging may maamong ngiti at may simpleng postura. Pero ang nasa harapan ko, makulay ang kanyang maikling buhok, parang pinaghalong kahel at matingkad na brown. Makapal ang kanyang make-up, matapang ang pagkakaguhit ng kilay, pulang-pula ang mga labi at may kakaibang ngiti na hindi ko mawari kung masaya ba o pilit. Kahit anong ayos pa ang gawin niya, hindi niya maikakaila ang kulubot sa kanyang muka, sa ilalim ng mga mata, sa leeg, pati sa mga kamay at paa na dating masigla at pamilyar sa akin. Hindi ko alam misteri kung saan ako mas nagulat, sa itsura ba niya o sa biglang pakiramdam na may hindi magandang nangyari sa mga panahong nag-iisa siya rito. Pasensya na Mark Iho ha, hindi ako nakapag-ayos ng bahay. Alam mo naman, mag-isa na lang ang tita mo. Medyo matanda na. Pero itong kwarto, matagal ko itong pinaayos para sa pagdating nyo. Nako tita, huwag niyo na pong isipin yun. Nakakahiya nga po't nakaabala kami sa inyo. Ay nako, hindi. Hinding-hindi ka magiging abala kahit kailan. Ikaw ang pinaka-paborito ko, alam mo yan. Pero ngayon dalawa na kayo ni Ellen. Salamat po tita. You're always welcome, Iha. Hala sige, mag-ayos na kayo ng mga gamit. Maghahanda lang ako ng hapunan natin ha. Tulungan ko na po kayo tita. Hindi, ako na lang. Magpahinga ka muna. Siguradong pagod na pagod kayo sa haba ng biyahe. Sige na, ako na ang bahala. Marami pa tayong araw para tulungan mo ako, okay? Sige po, salamat po ulit. Ang kwartong tinuluyan namin ay maaliwalas naman misteri. Pero may bahagyang amoy na halatang matagal nang hindi nabubuksan. May kaunting alikabok sa mga sulok at sa ibabaw ng aparador, pati na rin sa kama,
Kaya naman kami na ang nagkusang palitan ng bedsheets at punda. Sa ibabaw ng isang estante, may ilang nakadisplay na lumang larawan namin ni tita. Ako nang ngiting-ngiti at siya na maamo, masaya at ang ganda-ganda ng itsura. Hindi ko maiwasang mapatigil, tumingin ng matagal at balikan sa isip ko ang nakaraan. Na kahit wala ang mga magulang ko noon, pakiramdam ko ay kumpleto ang mundo ko basta siya ang kasama ko. Oh Han, bakit parang malungkot ka? Akala ko excited kang makita si Tita Elvira. Excited naman Han. Naalala ko lang, ang saya ko noon nung bata pa ako. Tapos si tita nag-aalaga sa akin. Hindi ko in-expect na ganyan na siya ngayon. Bakit? Dahil ba sa pananamit niya? Actually, hindi ko nga rin in-expect na ang cool ng pormahan niya eh. Akala ko yung tipikal lang, kagaya ng mga nanay natin. Nagulat nga rin ako, ang laki ng pinagbago niya. Pero hindi lang naman sa pananamit, pati dun sa malaki yung itinanda niya. Naisip ko tuloy, ganun ba talaga kapag walang asawa? O kaya naman kapag tumandang mag-isa? Alam mo, yung pagtanda, hindi naman natin mapipigilan yun. Pero yung pananamit niya, siguro baka gusto niya lang makiuso. O kaya naman, baka naghahanap pa siya ng asawa. Parang masyadong kakaiba naman yung dating niya. Ewan ko, parang pakiramdam ko may tinatakpan siyang kung ano sa mukha niya. Naalala ko yung mga sulat niya kay mama dati. Nababanggit niya raw, may dinaramdam siya. Hindi ko alam kung gaano kabigat. Kaya nga ngayon, kahit ngumiti siya kanina, para bang nag-aalala ako. Bakit? Sa tingin mo, may malala ba siyang sakit na ayaw niyang ipaalam sa atin? Ewan ko, hindi ko alam. At saka hindi ko naman agad maitatanong yun sa kanya. Siguro baka kailangan lang talaga niya ng makakasama ulit. Minsan di ba ganun kapag matagal nang mag-isa, nag-iiba yung mga trip nila sa pananamit, sa ugali. Tsaka di ba narinig din natin sa mga kapitbahay, bihira na daw siyang lumabas. Oo nga eh, baka nga yun yung dahilan kung bakit ang laki ng pinagbago niya. Pinagsawalang hibo na lang muna namin ang mga napansin ko kay Tita Elvira. Sa tagal ng hindi namin pagkikita, natural lang sigurong maraming nagbago tungkol sa kanya. Wow tita, ang dami niyo namang inihandang pagkain. Ay para sa pamangkin ko lahat ibibigay ko. Yan ang pinangako ko sa sarili ko na kapag ako yumaman, hindi ko titipirin ang sarili ko. Pero tita, baka naman po nagpakapagod kayo sa pagluluto niyan. Basta para sa inyo, hindi ako mapapagod. Masaya akong nandito kayo. Hala sige, kumain na tayo. Damihan nyo ha, at tayo lang ang uubos nito. Salamat po tita. Naku, malamang tumaba ako nito. Hindi ka naman tataba sa isang kainan lang. Ito talaga, huwag ka mag-alala. Hindi kita patatabain. Tita, parang lalong sumarap yung luto niyo ah. Grabe, ang sarap nitong adobo. Mabuti naman at nagustuhan mo. Kain lang ng kain. Alam kong gutom na gutom kayo sa biyahe. Nga pala, kaano niyo ba katagal gustong manatili dito? Mga 2 linggo po tita. Yun lang yung naipaalam namin sa opisina eh. Pero huwag kayong mag-alala. Tutulong po kami sa gawaing bahay. Huwag na, ano ka ba? Ako nang bahala dito. Bisita kayo. Pero tita, okay lang naman po sa amin, lalo na sa akin. Wala rin po akong masyadong gagawin dito. Diyan ka nagkakamali. Maraming gagawin dito, Iha. Yun, ayos na ayos po. Tulad po ng ano. Mamasyal. Kailangan nating mamasyal at marami ang magagandang lugar dito. Bukas na bukas, isasama ko kayo sa sikat na pasyalan. Ay nako, siguradong mag-e-enjoy kayo. Wow, gusto po namin yan tita. Sige po, salamat. Matapos naming maghapunan, tumulong pa rin kami sa pagliligpit at paghuhugas ng pinggan. Pero misteri, hindi ko lang pinapahalata. Pero napansin kong bahagyang nanginginig si tita at halatang pagod na. Pagkatapos noon, tumuloy na kami sa kanya-kanya naming kwarto para magpahinga. Pagdating ng madaling araw, nagising ako bigla. Ang totoo po kasi, hindi agad kami nakatulog ni Ellen. Parang namamahay kami.
O baka dahil inabot kami ng sobrang tagal dahil sa dami naming napag-usapan. Wala rin kaming pampaantok noon dahil hindi pa uso ang cellphone at internet, kaya naman mababaw ang tulog ko. Bumangon ako para mag-CR sa ibaba. Pero bago pa ako makababa ng hagdan, para bang may narinig akong ingay mula sa kwarto ni Tita Elvira. Dahan-dahan akong naglakad palapit dito at naulit pa ang tunog. Parang may bumagsak o nauntog sa kahoy. Nakita kong bahagyang nakauwang ang pinto kaya napasilip ako at doon ako literal na napatigil. Misteri, si Tita Elvira, nakasuot ng pantulog, nakatalikod ng kaunti at walang buhok. Oo, Misteri, tama po ang rinig nyo. Kalbo si Tita Elvira. May kaunti pa namang natitirang buhok pero sobrang nipis na. Halos ilang peraso na lang ang natitira. Dito ko napagtanto kung bakit ganoon katingkad at parang kakaiba ang buhok niya. Dahil wig lang pala ang suot niya. Dahil sa pagkagulat, hindi ko na siya nagawang katukin. Alam kong ayaw niya ring makita ko siya sa ganong sitwasyon. Tahimik lang akong bumaba at bumalik sa kwarto namin matapos nun. Kinabukasan, pagkagising ko, agad ko itong ikinuwento kay Ellen. Talaga? As in wala na siyang buhok? Meron pa naman pero ilang piraso na lang talaga. Kaya pala gano'n na yung buhok niya. Kaya pala parang weird kasi nakapiluko na pala siya. Sa tingin ko, may sakit si tita. Naawa nga ako kasi mag-isa niya lang yung dinadala. Kaya nga tayo nandito, diba? Para samahan siya. Mamaya, yayain mo siyang magpa-check up. Sige, kukuha ako ng tiyempo. Nakabihis na kami at handa nang umalis noon. Hindi na kami nag-almusal dahil naisip naming doon na lang kumain sa pasyalan na sinasabi ni Tita Elvira. Pero nang yayayain na namin siya, bigla siyang nagdahilan. Mark, iho, kayo na lang ang mamasyal. Masama ang pakiramdam ko Naku tita, maipagpapaliban naman namin yung pamamasyal. Kung gusto nyo, samahan po namin kayong magpakonsulta sa doktor. Hindi na kailangan, gagaling din ako. Tsaa at pahinga lang ang katapat nito. Sigurado po ba kayo? Oo nga po tita, bilin din ni mama na samahan ko daw kayo. Halika na po. Hindi na nga sinabi Bakit ba ang kulit ninyo? Nagulat kaming dalawa ni Ellen sa biglaang pagtaas ng boses ni Tita Elvira. Agad naman siyang huminahon at nagpaliwanag. Pasensya na kayo. Kasi pinipilit niyo ako Kaya ko naman kasi ito. Kabisado ko na ang sarili ko. Kailangan ko lang ng beauty rest. Hayaan niyo na lang akong magpahinga ha. Okay ba yon? Okay po tita, pasensya na rin po kayo. Pero pag hindi po talaga umayos yung pakiramdam nyo, sana pumayag na kayong sumama sa amin sa doktor. Sige po, alis na po kami para makapagpahinga na kayo. Nagtataka man kami sa biglang pagbabago ng mood ni Tita Elvira. Wala na rin kaming nagawa at umalis na rin kami at hindi na nagpumilit pa. Nag-enjoy naman kami sa pinuntahan namin, Misteri. Hindi maikakaila ang ganda ng tanawin. Para kaming nauwi sa isang lugar na hindi bahagi ng mundong kilala namin. Parang paraiso na malayo sa gulo ng Maynila. Ayaw na nga sana naming umalis ni Ellen Pagkatapos naming mamasyal, dumiretso kami sa pa-developan. Noon po kasi, de-film pa ang kamera na gamit namin, kaya may kaunting pananabik habang hinihintay naming lumabas ang mga litrato. Plano naming ipadala iyon kay nanay dahil bilin niya na sa unang araw pa lang ay sumulat na kami agad para malaman niyang ligtas kaming nakarating. Paggabi na nang nakauwi kami sa bahay ni Tita Elvira. At gaya naman ng sinabi niya, mukhang mas maganda ang ayos niya ngayon. Parang mas ganado, mas maaliwalas at mas magaan ang kilos kumpara kanina. Han, mukhang okay naman si tita no? Nag-alala lang talaga ako kanina Baka kasi mas lumala pa yung nararamdaman niya.
Kaya nga honey, tapos bigla na lang siyang nagalit. Nagulat nga din ako eh. Siguro ganun talaga pag tumatanda o di kaya pag may sakit. Medyo umiiksi yung pasensya. Kaya nga dapat tayo na lang yung umintindi sa kanya at tayo yung magbigay ng mas mahabang pasensya para sa kanya. Pero habang nag-uusap kami ni Ellen, bigla kaming nakarinig ng malakas na kalabog mula sa kabilang kwarto. Ilang ulit iyon na galing sa direksyon ni tita, kaya agad kaming nag-alala at lumabas para tignan siya. Tita? Tita Elvira? Ayos lang po ba kayo dyan? Maingat ang katuko, pati ang pagtawag sa kanya. Halos pabulong pero puno ng pag-aalala. Ilang minuto pa ang lumipas bago tuluyang bumukas ang pinto. Pagbukas niya ng pinto, nakasuot na siya ng pantulog pero may bakas pa ring makeup sa muka. Parang minadaling punasan pero hindi natapos. Nakangiti siya, yung tipong may konting pagtataka at may pilit na itinatago. Oh, Mark, bakit? May kailangan ka ba? Parang may narinig po kasi akong kalabog mula sa kwarto nyo. Ha? Anong kalabog? Wala naman akong narinig. Nakahiga na ako at nagbabasa para makatulog. Baka naman, guni-guni mo lang iyon. Tita, narinig ko rin po kasi. Kaya nga po nag-alala po kami. Baka po kung napano na kayo. Kayo talaga, kung ano-ano ang iniisip ninyo. Ayos lang ako. Sige na, matulog na kayo. Bumalik na nga kaming dalawa ni Ellen sa aming kwarto matapos makitang mukhang ayos naman si Tita Elvira. Pero parehas pa rin kaming nagtaka kung saan ang galing ang ingay na narinig namin. Kinabukasan, maaga kaming nagising. Masarap talagang bumahangon ng madaling araw sa probinsya. Yung oras na pagbukas mo ng bintana, agad mong malalanghap ang malamig at maaliwalas na simoy ng hangin mula sa makakapal na puno sa paligid. Habang nakatayo ako sa bintana at nakatingin sa labas, si Ellen naman ay naghahalongkat ng gamit niya. Han, hindi ko makita yung suklay ko. Kagabi ko pa hinahanap yun Kahapon bago tayo umalis, gamit mo pa yun. Baka natabunan lang yan ng mga gamit. Ewan ko, kanina ko pa nga hinahanap pero wala talaga. Hayaan mo na, lilitaw din yan. Gusto mo, humiram ka na muna kay tita mamaya. Yun kung meron siyang suklay. Huy, loko ka talaga? Joke lang pinapatawa lang kita. Baliw ka talaga. Pero sige, bibili na lang ako pag lumabas ulit tayo. Nag-agahan kami noon at napansin kong pustoryosa na naman si Tita Elvira. Kahit puro kulubot na ang balat niya, pilit pa rin siyang nagmamaganda. Parang may ipinapakitang hindi ko mawari. Hindi ko alam kung dahil ba andun kami o talagang ganoon na siya noon pa. Hinainan niya kami noon ng champurado na sobra ang sarap at halos hindi na tumigil si Ellen sa pagkain. Pero habang nagkukwentuhan kami, may napansin ulit akong kakaiba kay Tita Elvira. Tita, kinukwento ko po lagi kay Ellen na bukod sa mahusay kayo sa pagluluto, magaling pa kayong kumanta. Ako, magaling kumanta. Opo tita, hindi ba't lagi niyo nga akong kinakantahan noon bago ako matulog? Nako, noon lang siguro iyon. Pero ngayon, ayaw na ayaw ko na ng kahit anong tugtog. Bakit naman po, tita? Masakit sa tenga ko. Natataranta ko. Doon ko lamang napansin na wala ni isang TV o radyo sa bahay na yon, Misteri. Sa sobrang wili namin sa tanawin at katahimikan, hindi ko na napansin agad na wala pala ang mga yon. Pero tanda ko noong bata ako, pagsikat pa lang at pagbangon pa lang ni tita, binubuksan na agad niya ang radyo o kaya naman ay nanonood siya ng telebisyon. Han, hindi kaya't na broken hearted si Tita Elvira. Kaya naman dahil doon, parang nagalit na siya sa musika, lalo sa mga love songs, kaya ayaw na niyang makarinig ng kahit anong tugtog. Pati TV? Hindi ba siya nanonood ng balita?
Baka ayaw na rin niya. Nakaka-stress din naman yung mga balita eh. Aksidente, patayan, politika. Ay nako, kahit ako parang ayoko na rin eh. Siguro nga, nabanggit niya parang mas gusto na lang niyang magbasa. Anong pinag-uusapan yung dalawa? Nagulat kami sa bigla na lang pagdungaw ni tita sa pintuan. Hindi namin napansin na nando na pala siya. Kayo pala tita. Wala naman po. May ipapatulong po ba kayo? Oo, sana papasama ako dito kay Ellen na mamalengke. Kung okay lang, para mas makilala ko rin siya. Sige po tita, gusto ko yan. Girl bonding. Mabuti naman. Ikaw iho, okay lang bang mag-isa ka muna dito? Teka, baka pwede mo namang tignan itong nasira kong relo. Baka magawan mo ng paraan. Sige po tita, titingnan ko po kung kaya kong ayusin. Naiwan ako sa kwarto para tignan ng relo at umalis na ang dalawa papuntang palengke. Ilang minuto lang, para bang may narinig akong tunog. Parang kubyertos na kumalansing. Ano yun? Pero nawala rin ito agad, Misteri. Kaya naman binaliwala ko na lang. At makalipas ang 2 oras, may narinig akong sumisigaw sa labas. Isang pamilyar na boses. Tao po? Ate? Ate? Mama? Agad akong bumaba at lumapit sa gate. Handoon nga si Mama. Kumakaway at may dalang malaking itim na bag. Ma, biglaan naman yata yung punta mo. Akala ko hindi ka makakapunta. Di sana pala nagsabay na tayo. Hindi ka nagpadala ng sulat 1 linggo nang nakalipas. Nag-alala lang naman ako. Baka kasi kung saan kayo napadpad. Ha? Nagpadala ako ma. Pinadala ko yun kay tita. May mga litrato pa nga yun. Pero 1 linggo pa lang kami dito. Malamang pagbalik natin, dun pa lang natin matatanggap yun. Alam mo naman pag sulat diba, natatagalan talaga. Dapat kasi tumawag ka man lang. Hindi rin ako mapakali. Pasensya na ma. Mula kasi nang dumating kami dito, 1 beses pa lang kami nakakaalis. Tapos nakalimutan kong maghanap ng telepono O siya sige, hayaan mo na yun. Kamusta naman ang tita mo? Nasaan siya? Namalingki sila ni Ellen. Nako, matutuwa yun pag nakita ka. Halika, pasok muna tayo sa loob. Pagpasok namin sa loob, napansin kong napatingin si Mama sa kabuuan ng bahay. Para bang may naramdaman siya at nakita na hindi agad niya masabi. Ma, bakit? Nasaan na kaya ang mga larawan ni nanay at tatay sa dingding? Talaga bang may nakadisplay dyan? Pagdating kasi namin wala na talagang nakalagay Nakapagtataka lang na aalisin niyo ni ate. Baka naman na-damage o nasira, hindi natin alam. Mamaya tanungin mo pag nakausap mo siya. At saka bakit parang ang dilim ng bahay? Ang lungkot, ibang-iba kumpara sa huling punta ko rito. Ayun nga pala ma, yung sasabihin ko sa'yo. Ma, tingin ko may sakit si tita. Ano? Talaga ba? Bakit mo naman nasabi? Kasi ma, nadiskubre ko, nakapeluka lang pala siya. Ma, halos kalbo na yung buhok niya. Tapos, ang kapal mag-makeup. Pakiramdam ko, tinatakpan niya yung mukha niya para hindi halatang may sakit siya. Ay naku, kawawa naman ang ate ko. Wala man lang siyang nabanggit sa akin. Ang sabi lang naman kasi niya noon, madalas lang sumama ang pakiramdam niya. Kaya nga naawa rin ako. Mabuti nandito ka. Baka mapapayag mo siyang magpadoktor. Medyo mabilis kasi siyang magalit ngayon at ang laki ng pinagbago niya. Ganoon ba? Mukhang matindi nga ang pinagdaanan ng kapatid ko. Ano yun? May iba ba bang tao rito? Wala ma, ako lang. Umalis silang 2. Kung ganun, saan ang galing yung ingay na yun? Parang may bumagsak sa itaas. Sandali lang ha ma, titignan ko. Umakyat ako papunta sa itaas. Nakabukas ang kwarto namin. Walang tao. Wala ring anumang hayop na maaaring pumasok. Kasunod ko noon si Mama at dahan-dahan ding naglalakad. Naisipan naming puntahan ang kwarto ni Tita Elvira. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. At misteri,
Laking gulat namin nang may babaeng nakaupo sa kama. Misteri, si Ellen ang nakaupo sa kama. Ellen, akala ko nasa palengke kayo ni Tita Elvira. Ellen, ano bang nangyayari sa'yo? Sumagot ka. Hindi gumagalaw si Ellen, Misteri. Nakaupo lamang siya pero nakatingin sa amin. Gumagalaw ang mga mata pero hindi siya makapagsalita. Nagulat ako nang lumapit si Mama sa gilid ng kama at may inabot na larawan. Sino itong babaeng nasa litrato? Ma, si Tita Elvira yan. Baka hindi mo lang nakilala. Eh di ba sabi ko sa'yo, nakapiluka at makapal na siya mag-makeup ngayon? Anak, kilala ko ang bawat detalye ng mukha ng kapatid ko at sigurado akong hindi ito ang Ate Elvira ko. Huwag mong sabihin sa ilang araw na pananatili niyo rito. Itong babaeng ito ang kasama niyo at inakala niyo ngang tita mo. Humanda kaya! Nagulat kami nang biglang sumugod si Tita Elvira o kung sino man ang babaeng yon na nagtatago pala sa likod ng pinto. May hawak siyang walis, handang ipalo sa akin. Mabuti na lang at nakaiwas ako at naitulak ko siya sa sahig. Sino ka? Nasaan ang kapatid ko? Oo nga, ang buong akala namin, ikaw si Tita Elvira. Sino ka? Sayang at hindi nagtagal ang pagpapanggap ko. Naaliw pa naman akong pagmukain kayong tanga. Paniwalang paniwala sa lahat ng sinasabi ko. Walang iya ka. At saka, ano ginawa mo kay Ellen? Bakit hindi siya makagalaw? Nasa ilalim siya ng kapangyarihan ko. Akala niyo, papayag akong madiskubre niyo ang lahat, tapos papaalisin niyo ako sa bahay na ito. Para sabihin ko sa inyo, ako na ang bagong may-ari ng bahay na ito. Ako na ang donya ngayon at kayo ang magiging alipin ko. Misteri, sa sobrang galit ko, susugurin ko na sana siya. Pero bigla na lang nanigas ang buong katawan ko. Hindi ko maigalaw kahit ang daliri ko. Dahil bago ako makalapit, Misteri, agad siyang dumampot ng isang tasang nasa ibabaw ng mesa at tinapik ang kutsarita nito. Gumawa ito ng tunog na nakabibingi sa tenga ko. Pagkarinig ko ng tunog, para akong pinatay na switch. Wala akong nagawa, wala akong masabi, bigla akong nanigas. Wala nang kontrol sa sarili kong katawan. At ngayon, dalawa na kaming bihag, ako at si Ellen. Si Mama naman ay sobrang nataranta. Lumapit si Mama, hinawakan ang ulo ko, pilit akong inaalo para gumalaw. Pero wala, parang hindi akin ang katawan ko. At sa isip ko, Misteri, sumisigaw na ako. Sumisigaw para balaan si Mama. Ma, nasa likod mo na. Nasa likod mo na ang bruha. Pero dahil hindi ako makapagsalita, hindi niya nalaman yon. Kaya sa isang iglap, tinamaan niya si Mama ng paso sa ulo at bumagsak si Mama sa sahig. Misteri, nanatili akong walang nagawa. Si Ellen naman, hindi pa rin makagalaw, pero ang luha niya, tuloy-tuloy ang pagbagsak. Akala niyo ay maiisahan niyo ako? Oo, marami man kayo, pero hindi niyo kayang talunin ang lakas ko. Sige, para gumaan ang loob ninyo. Lalo na kayong mag-asawa dahil naging mabait naman kayo sa akin. Ikukwento ko ang lahat. Ang pangalan ko ay Christy. Kinaibigan ko ang tiyahin mong si Elvira. Nakita kong isa siyang mahinang babae. Mabait, maamo, perpekto para sa hinahanap ko. Gusto kong makakuha ng katauhan na katulad ng sa kanya.
Wala siyang malapit na pamilya na maghahanap sa kanya. Walang asawa o anak. Unti-unti kong nakuha ang loob niya. Pinatira niya ako sa bahay na ito. At habang sinisiyasat ko ang buhay niya, ang pagkatao niya, at lalo na ang kayamanan niya. Napakatanga niyang babae. Uto-uto. Wala siyang kamalay-malay sa ginagawa ko. At tulad niyo, wala rin siyang nagawa, kundi ang umiyak. Hindi siya karapat-dapat sa bahay na ito. Alam niyo kung sino? Ako ang karapat-dapat na maging amo sa bahay na ito. Mystery, halos hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Gaano na ba katagal niyang inangkin ang bahay ng tita ko? Paano niya naatim na gawin ang ganoong kasamaang bagay sa taong nagtiwala at nagmahal sa kanya? Habang pinagmamasdan ko siya, isang tunay na bruha ang nakikita ko sa harapan ko. Pero biglang kumabog ang dibdib ko nang makita kong kumuha ng kutsilyo ang bruhang si Christy. Pero nagbago na ang isip ko. Hindi ko na pala kayo gagawing alipin. Baka magkaproblema pa ako. Papatayin ko na lang kayo. Ang dugo nyo, mas makakapagpalakas sa kapangyarihan ko. Para siyang sira-ulo na tawa ng tawa. Doon ko nakita ang bulok-bulok niyang bagang at ang halos maburang makeup niya sa sobrang pawis. Lalo tuloy lumitaw ang nakakatakot niyang muka. Pero mystery, bigla akong nakaramdam ng paggaan ng katawan. Para akong biglang kinalagan mula sa pagkakadagan. Nang lingunin ko si mama, nakita kong may hawak siyang dalawang bagay. Mga sanga, parang pangritual. Nakakrus ang mga ito. Sa isa, nakatali ang suklay ni Ellen at sa isa naman ang bimpo ko. Binali ni mama ang mga ito at inalis ang mga tali. Doon ko naramdaman na wala na ako sa ilalim ng mahika ni Christy. Nagulat ako nang bigla na lang sumigaw si Ellen. "Mark, mag-ingat ka!" Nakaakma na palang saksakin ako ng matanda. Pero dahil malaya na akong gumalaw, naitulak ko siya agad. Bumagsak siya sa sahig at sa pagkakataong yun, nalaglag ang kanyang piluka. Mystery, tumambad sa amin ang kalbo niyang ulo. Dahil doon, bigla siyang parang nagpanik. Hawak-hawak niya ang ulo, natataranta at parang hindi alam kung paano tatakpan ang sarili. Para bang kinakahiya niya ang itsura niya. Napatingin din siya kay mama na may hawak pa ring pangritual at mukhang alam niyang wala na siyang laban. Bigla siyang nagtatakbo palabas ng pinto. Susundan sana namin siya pero sa pagmamadali niya, natapakan niya ang mahaba niyang palda, natanggal ang sapatos niya at natapilok. Sakto namang pababa siya ng hagdan, nawala ang balanse niya at siya ay nahulog. Sa bilis ng pangyayari, nakita na lang naming nakahandusay siya sa ibaba, may dugo sa ulo at tila wala ng buhay. Hindi naman namin alam ang uunahin ni Ellen, kaya bumalik kami kay mama. Umiiyak siya at hawak niya ang isa pang sanga na may nakataling litrato ng totoong si Tita Elvira. Dahan-dahan niya itong inalis at hinalika ng larawan. Ang ate ko, anong ginawa niya sa ate ko? Nagsimula na rin kaming maiyak ni Helen. Marahil ay pinaslang din si tita at kaawa-awa ang sinapit niya. Nagulat kami sa muling pagkalabog mula sa loob ng kwarto. Kinabahan ako dahil naisip ko, meron pa bang ibang kasama si Christy? Pero nilakasan ko yung loob ko. Lumapit ako sa lugar kung saan narinig ang kalabog at pagbukas ko ng pinto, si Tita Elvira nasa loob ng aparador. Mystery, doon pala siya tinatago ni Christy
Mabuti na lang at nakita ni Mama ang mga sangang ginagamit sa mahika. At dahil doon, kahit sobrang mahina si tita dahil sa hindi pagkain at pag-inom, nagkaroon siya ng lakas para kumatok at iparamdam sa amin na buhay pa siya. Dali-dali naming dinala sa ospital si Tita Elvira. Samantala, ang babaeng si Christy ay tuluyan na ngang pumanaw. Ipinahayag namin sa mga pulis ang lahat ng ginawa niya. Ang pagbabalat kayo, ang pananakit at pagtatago kay tita. Madali namang naniwala ang mga pulis dahil matagal na nilang kilala si Tita Elvira. Nakita rin sa mga ebidensya ang paggamit ni Christy sa katauhan ni tita, pati ang mga sugat ni Mama na nagpapatunay na self-defense ang nangyari. At wala kahit isang kamag-anak ang nag-claim sa bangkay ni Christy. Pagkatapos ng insidente, sinama namin si Tita Elvira sa Maynila at doon na kami nanirahan. Bumalik pa kami minsan sa Mindoro ilang taon ang nakalipas para ibenta ang bahay at lupa. Isang mayamang negosyante ang bumili at ipinagiba niya ang bahay. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Misteri, at napakasarap sa pakiramdam na maibahagi ito sa iba. Sana maging aral po sa lahat na maging mapagmatyag at mapanuri sa mga taong pinapapasok natin sa ating buhay dahil may ilan dyan na mayroong masamang pakay.